Hello, what is up mga monsters, sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines, and today we are going to custom repaint the McFarlane Toys Grim Knight na statue. Thank you very much Collector's Quest PH for sending this for unboxing, review, and customization. So first, spray natin ng flat clear si Batman, and then flat black naman yung base na Batman Who Laughs. Okay, habang pinapatuyo ko yung Batman, ito muna yung ginawa natin. Kinustom ko na yung base, naglagay na ako ng mga cardboard para mayroong rock design. Tapos ito, permanent na to dito para hindi na matanggal. Itong Batman Who Laughs na gargoyle type of structure. Okay, yung right foot niya dito, nilagyan ko na rin ng mask para hindi maapektuhan yung articulation. Ito rin, nilagyan ko ng mask para pag in-insert natin si Batman, fit na fit siya dun sa pegs, hindi masyado masikip. Okay, habang nagpapatuyo ng base, ito muna yung gagawin natin sa Batman na statue. Thank you very much Hero Paints for this metallic paint, super ganda. Ito yung gagamitin natin for the next step, gunmetal paint para sa dry brushing effect naman. For dry brushing, kulang tayo ng paint sa bucket or sa palette pala. Tapos tanggalin natin most of it using paper. Tapos i-drag lang natin yung paint across the surface. So ang use ng dry brushing, makakapag-add siya ng additional highlights. Madedefine yung mga surface na sections and yung textures, and makakapag-add siya ng level of weathering. So yan, try natin dito sa kanyang pants. Okay? Pati na rin dito sa kanyang mga sa body and armor. Okay. Yan. Pati dito sa cowl pwede yan. Okay, gagawin natin to sa lahat ng areas ni Batman. Okay, so yun mga ma'am sir, na sa Facebook live ako kanina, kakatapos ko lang ng live video, gumawa tayo ng camouflage na pants ni Batman. So sa camouflage, ito yung inuna natin. So darker color muna bago yung mga lighter colors. So ito yung succession ng mga colors: dark blue, ito dark blue, Prussian blue, tapos stone blue, and sage. So yan, yung succession. Tapos sa paggawa ng mga camouflage naman, wala naman siyang specific pattern, pero ang mga shapes lang na ginagawa natin, kunwari dito sa kunwari paint tayo dito sa blue, ayan. So nag-start tayo sa darkest blue, ang tawag dun? Dark blue, ayan. Tapos next naman, combination lang talaga siya ng mga layers ng layers and layers of paint. So ang gusto ko rito parang maging navy type yung kanyang camouflage. Okay, so next layer is the Prussian blue, next layer stone blue naman. Ganun lang talaga yung ginawa ko dito. Ayan, layers and layers. Tapos ginagamit ko lang din yung paint na yung brush tip para makagawa ng mas finer na mga strokes or lines or shapes. And then yung last layer, ito yung lightest, ito yung sage. Ayan. Minsan dinadab ko na nga lang para super light lang nung area na mapapatungan ng pintura. Okay, so 4 layers of paint, makapag-create na kayo ng something like this. Ito yung camouflage effect. Okay, tapos pwede rin tayong gumawa or mag dry brush ng blue dito sa overall na suit niya, para lang hindi siya sobrang divided na ito sobrang black, ito may black, para mas cohesive din yung look niya. So I think dark blue can be used para dito naman sa upper part ng body, para lang medyo may blue na hue yung ibang parts. Ayan, para hindi siya sobrang divided. Okay. Okay, tapos dun sa mga straps naman, nag-apply ako ng
base coat ng leather brown, and then ngayon cargo brown naman yung ginagamit ko for the highlight. So dry brushing lang din yung method. Okay. Yan. Okay, next step. Actually, naglagay na ako ng maraming paints offline. So, yung leather brown, nag-apply tayo dito sa mga sa mga holster. Tapos, dry brush ng cargo brown. And then dito, red. And then with gold segments. Tapos sa face, wash ng red and yellow. And then blood effects. Tapos dito sa gauntlets, this is gold. Tapos dry brush dito sa gauntlet, ito sa blades pala, gold. Knuckles, gold. This one is silver. And then dito sa knee pads, gold. And then dito dry brush din ng silver. So yun lang yung mga ginawa ko. Tapos yung next na step, puro blood effects na. Kaya apply natin yung blood effects using a sponge. So pwede tayo maglagay ng blood effect dito sa kanyang knuckles. Sa gauntlets, sa blades. Yan. Alright, so yun mga ma'am, sir, ma'am, done na tayo sa ating Grim Knight na McFarlane Toys statue na project. Again, shout out to Collector's Quest PH. Pumunta kayo sa kanilang Facebook page. Ito yung Facebook page nila mga ma'am, sir. Sobrang lason yung mga binibenta nila dito. Marami silang mga pre-orders ng mga products. Uy, shinare din pala ni Sir Kurt yung ating Batman live kahapon. Yan. So yung camouflage, if you want to watch the camouflage, punta kayo sa page ko, Rain Cifra, yung Facebook page. Ito, yan. Tapos mapapanood nyo yung live video natin. Ito yun. Pinaint ko dyan yung buong camouflage na pants niya. Tapos, ito si Sir. And then, yan, nagbebenta sila ng mga McFarlane Toys. Mga pre-orders ng Shumagorath or Gargantos, mga Mezco, Spider-Punk, Beyblades, McFarlanes, statues, action figures. Ang dami dito, kaya ang nakakalason talaga sa akin dito yung TMNT na set eh. So yun, again, recap lang na ginawa natin dito para kay Grim Knight. So nag-spray tayo ng flat clear dito kay Batman, tapos flat black naman dito sa base. Tapos puro dry brushing process lang yung ginawa natin dito sa base. So yung colors na ginamit natin, dark blue, Prussian blue, cobalt, walang cobalt blue, stone blue, para magawa yung base. Tapos sponge technique para dun sa mga blood and acid effects. Okay, para naman dito sa Batman, spray ng flat clear, dry brush everything with gunmetal. Tapos I did the camo pants first. Tapos na-notice ko parang medyo divided yung kanyang suit. So nag-dry brush ako ng blue sa lahat ng parts, pati dito sa mga weapons, para lang magkaroon ng blue tint lahat. Tapos after nun, yun, detailing na ng mga sections. So nagpaint ako ng gold, ng red, ng light effect dito sa kanyang flashlight. Tapos yun, yung mga leather, ginawa kong leather brown and dry brush with cargo brown. Okay, tapos sa likod naman yung weapon pack niya, gusto ko green yung tip ng rocket launcher. Yun, para may visual contrast lang din. So yun ang ating mas close up. Yun. Tapos yung face pala niya, naglagay ako ng wash ng red and yellow para magkaroon ng konting depth yung kanyang face. Okay, tapos ano pa ba? Ayun, yung logo niya, dry brush with silver. This one is silver too, silver. And then, yung firearms niya, naglagay din ako ng gold parts dito. Gold parts. Okay. Yung blades are gold too. Yan. Tapos may mga blood effects din siya sa shoulders, ayan, sa guns. Ayan, all over the place. Ayan. Puro sponge lang din yung ginamit ko dyan. Okay, so that's it mga ma'am sir. Ito mas close up. Okay, yan. 360. Tapos yung base niya made out of cardboard and glue gun. Ito nga pala, permanent na to, hindi na to matatanggal.
Yan. Ginlo ko na para hindi siya nagli-lean. Kasi overtime yung mga statues minsan nagli-lean. Okay? Tsaka para hindi na rin ma-break yung peg. Okay? Minsan kasi nabe-break yung yung peg. Ito kasi made of plastic lang talaga. Wala naman siyang metal na rod. So pag na-tilt ng onti si Batman, baka may probability na ma-break yung peg. So naglagay na ako ng excuse me. So naglagay na ako ng glue, ng hot glue para hindi siya matumba. Pati dito, permanent na rin to, hindi na rin magagalaw yan. Pati itong handgun, permanent na rin to. Okay? So that's it. Thank you very much for watching. Again, thank you very much Collector's Quest for this project. Sana marami pa tayong projects na custom repaint in the future. Okay? Yung susunod gusto ko Thor. Yan. Thank you sir. Let's go. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.